God bless you. Team beloved, their preacher Hilong. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tapos yung kamay mo yun, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang mga taon. Kalubot sa amin sa araw na to na kami sinamahan mo. From the start of the service, from Joyful Solim, the testimony that we hear, the give us opening the song of the choirs from children, adults, youth and singles, Finest choir, Lord. Thank you so much for the sweet holy presence who touching our heart, my God. The most valley that we heard. And Lord, this moment, my God, I bless you, Lord, to bless. Anoint the humble servant, live with love and message to the Britain. I bind Satan, cast out in this right now, Lord, to the first leading prayer of our dearly beloved Evangelist Almeida. Cast out in the Susan Bilipan Doubts, Lord. Right now, in Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. May naman ang praise the Lord natin. Malakas na praise the Lord. Amen. Kaya po, talagang kailangan malakas. Mga minamahal, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, the rest of the Savior, and give you the honor and respect to our dearly beloved noble evangelist. Well, this Strad Almeida, 9-time prophet of our loving God, and we will remember and cherish the blessed memories and our precious teaching, beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family, and I get also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewers throughout the world who are watching right now sa ating GMC MCDO. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon nga dito ay sinalala tayo ng Diyos upang sambahin natin, purihin, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, tayo magtagal. Ang title sa ating mensahe ngayon ay The Power of God's Presence. The power of God's presence. Ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Amen? Amen? There is power in the presence of our loving God. Amen ba? The secret of success, victory, and unusual exploits that the anointed servants of God achieve in life is in the fact that God's presence is always within. Amen ba? The secret of success daw, sekreto ng maging matagumpay tayo, at we always won a victory, at sa mga hindi naasahan natin na pangyayari sa buhay, ito po'y makukuha sa anointed servant of God. Inangisan ng mga alagad ng Diyos, achieve in life. Paano sila mag-success, mag-achieve sa buhay nila is in the facts that God's presence is always within. Ito pong ebidensya na nagmatagumpay tayo, naging successful tayo pagsagawa ng gawain ng Diyos dahil po kasama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Because the Bible said in Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power of the Holy Presence. The Holy Spirit is come with you. Magkaroon tayo ng kapangyarihan, tapos na nadanggap natin ang balaan ng Espiritu. Kaya yon pong power natin, no? Power of God presence. Kaya mga malal, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen? Lahat tayo pinagpapala. Sabi na dito, only God Almighty has authority over you. Sa ating mga Kristiyano, ang kapangyarihan ng Diyos ay mayroong authority para sa atin. Authority, power. Amen ma? Kaya no power apart from that of God can have effect on you. Wala ko nung kapangyarihan na galing sa Diyos, ibang kapangyarihan makaapekto sa buhay ng Kristiyano. And we have the authority to come against any power of enemy. Mayroon tayong authority, kapangyarihan, nagmumula sa Diyos laban sa ibang kapangyarihan. Bilang kapangyarihan Diyos ay nandito sa atin, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala magagapi sa atin, wala makatalo sa atin. Amen ba? Walang makapildi sa atin. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama po natin. Ang presensya ng Diyos ay palagi kasama natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya sabi ng Panginoon, hindi tayong gumagawa ng himala, hindi tayong gumagawa ng kagalingan, ng karamdaman, kundi that is the gawa ng ating mahal na Panginoon. That is the work of the power of our loving God. Amen ba? Amen. Kaya mga minamahal, noong ating mga anniversary last week, sa dako ng Bangilan, Kabakan, North Cotabato, nag-celebrate tayo doon ng ating ika-23rd year church anniversary. 19 year church anniversary sa Bangilan, Kabakan, North Cotabato. Pagkatapos, Sunday, nag-celebrate naman tayo ng 23rd year church anniversary sa dako ng Carmen, North Cotabato. Alam niyo po, dito natin napatunayan nga ang presensya ng Diyos ating kasama. Grabing presensya, grabing revival, grabing kapuspusan. Maraming kaluluwa at dumalo, hindi namin malam kung saan ang galing yon. Wala naman kami ng sounding. Pero siguro time na talaga na harvest time na ipunin na ng Diyos yung kanyang mga tao na pinipili. Amen ba? Doon sa Bangilan, mga Kabakan, North Cotabato, talagang marami tumalo ng mga baguhan, may mga maramdaman. Yung isang lalaki doon nga si, kalimutan ng pangalan, Norman ba to? Norik, siya pangalan to. Inaalsa lang siya, binapasakay sa bangko. Inaalsa sa doon, binubuhat-buhat siya ng iyang pamilya, hindi po makatayo. Sama yung pakiramdam, sakit na sakit. Tingin-tingnan mo sarili niya. Ngunit umpisa ng gawain, joyful, soling hanggang matapos, nanatili sila, nakinig sila at time na ng altar call, sila po'y lumapit, dinala ng inalsa ng mga loved ones siya, tumanggap sa Diyos. Mga minanadama niyang presensya ng ating mahal na Panginoon. Luhang-luha siya, iyak na iyak siya sa presensya, kapangyarihan ng Diyos. Nung dinala sa likod, binautismuhan, after baptism in water, in Jesus' name, siya po'y pinalakad ng Diyos sa kapangyarihan ng Panginoon to the first leading prayer of our dearly beloved noble pastor, Willis Almeida, and time prophet of our loving God. Kaya mga minamahal, grabe nakita ng mga taong himala. Pati yung barangay kapitan, yung mga staff nila nagtinginan lahat sa cover court na yan. Dahil pinalakad ng Diyos ang isang pilay, mga minamahal, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi dito, napatunayan natin in the fact that God's presence is always with us. Because nakita po natin the great anointing na binigyan sa iyong gawain at mayroon pong kapangyarihan. Nag-success tayo, nagkaroon tayo ng victory against sa mga unusual exploitation ng kaaway. Tayo po'y naging successful, nakita ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit? The fact nakita natin ang Diyos, presensya niya, ay kasama natin. Nung pag-Sunday, dumalo naman sila doon sa dako ng Carmen. Punong-puno yung gym na yan, nung National High School na yan, Habagan. Hindi ko alam saan galing mga tao. Dumalo siya, lumakad na, galing sa gate. Malakas yung lakad niya, mga minamahal. Nakasama niya pa yung mga kapatid niya, yung mama niya. After naman gawain sa dako ng Carmen, nagbabautismo rin sila sa tubig sa pangalan sa nakita ng kapangyarihan. Ongoing ang ating gawain, marami nagbabautismo sa likod ng mga tao. Joyful pa lang sa habag at tawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Yung tao lumupunta sa likod, nagbabautismo sila. Halos mga 15, halos 20 lamok nagbabautismo. Yung last na nagbabaptize, yung baguhan, putol yung isang paa, nakatungkod lang. Dumalo lang doon. Dahil may mga kamag-anak sila sa dako ng London, UK na kapatiran natin. Humihingi siya doon ng artificial na paa. Tag 25,000 yon. Sabi ng kapatiran natin sa London, before kita kuya, bibigyan ng artificial nga paa, dumalo ka muna sa gawain ng Diyos Bukosay para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi man siya makadrive dahil isang paa lang, nakatungkod, nakasaklay. Nag-hard siya ng kapitbahay ng driver. Matabang tao, driver, dumalo din doon. Sa likod lang, pag anong-gano'n lang siya. After ng preaching, altar call, hanggang linapitan ng ating kapatiran na isang pulis din doon, ng SPO3, SPO4 na pulis. Brad, pabautismo ka. Parang ayaw pa. Nahiya pala siya nagpabautismo dahil mga minimal, yung paa niya namamaga, hupong ba kung sa Bisaya.
Yung likod niya maraming sugat. Mayroong sakit pa ng psoriasis. Nahiya siyang lumapit, kaya last siya nagpabautismo na pilitan. Alam niyo po, after ng baptism, nung pagbautismo sa niya, bumalik na. Siyempre, matapos na tayo, mga 2:30, 3:00, ginutom, nabigay ng paklans. Pagbukas ng paklans ay manok yung ulam. Sabi niya, hala, bawal sa akin yung manok. Baka may pag kinain ko to, wala ibang iulam eh. Mangati daw siya hanggang gabi, hindi siya makatulog, kinabukasan. Sabi niya, wala ang choice. Kainin ko lang, bahala na. Nung kumain siya ng manok, nagpaklans natin, then umuwi na silang lugar. Alam mo mga minamahal, nag-testify siya nung Saturday. Pinuntahan ng ating mahal kapatid ng isang pulis doon, pinaluap sila. Laba mo na, sir, totoo ang Diyos sa Dismo Kusay. Bakit, Brad? Akala ko mamaga yung buong katawan ko, hindi ko makatulog sa kati dahil bawal sa akin kumain ng manok. Ngunit nagulat ako pag uwi ko sa aming bahay, nakatulog kong mahimbing. Pagising ko sa umaga, nawala yung pamamaga ng aking paa, yung mga kati ko sa likod, natuyo lahat. Ang Diyos sa Dismusid makapangyarihan. Dadalo kami ngayon, nagulat ang mga kapitbahay. Ano ba yung pinuntahan mo? Sabi niya, nagpabautismo ako noon sa taga-Dismo Kusay. Sansos, grabe ang Diyos makapangyarihan. Alam mo, ngayong araw, Sunday, doon sila. Napakarami lang dumalo doon sa ating station sa Carmen. Nagpatotoo. Kasabi lang, makapangyarihan ang Diyos sa Dismo Kusay. Mga kasama nila, let me mention this, mga UCCP. Galit na galit yung pastor. Bakit nagsamahan kayo doon? Bakit? Sabi niya, pastor, pasensya ka na. Sa ating simbahan, wala tayong kapangyarihan. Sa Diyos mo usid, grabing kapangyarihan. Si Brad, natuyo ang sugat, gumaling, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Totoo po yun. In the fact, because our God, the Spirit of God, the Presence of God, kasama po natin lahat malamangin. May kapangyarihan ng Diyos. Walang pag-alinlangan. Tayo pong totoo na mga anak ng Diyos. Mga kapatiran doon sa Ugalingan Carmen, chapel natin, dito yung sambahan nila. Pag dumalo yung kapatiran doon, inaharangan ng pastor, saan kayo punta? Huwag kayo pumunta yan. Mga kulto yan. Ang ginagawa, dahil Ugalingan, barangay ng Carmen, hindi sila makadalo, inaharangan. Saan ginawa nila? Pupunta sila doon sa Carmen Sentro, doon sila dumadalo. Pag sila doon dumalo, galit yung pastor nila. Kaya ginawa, doon siya dumadalo sa Carmen. Doon sila nang babautis, mulat ang dumadalo. Ngayon, galit na galit. Yung isang pamilya doon sa compound ng elders nila, doon nakatira, sabi niya, nagalit. Pag dumalo pa kayo sa Dismo Kusay, palayasin tayo dito sa aming compound. Wala kayong matirahan. Imagine, mga Kristiyano sila. Pero sa puso nandiyan ang silos. Hindi totoong Kristiyano. Dapat magpasalamat sila na yung mga membro nila hindi gumagaling sa ilang iglesia, gumaling dito sa Dismo Kusay. Dapat magpasalamat sila. Bakit po? Napalaya ang karamdaman, na bago ang buhay, pero tugod because of jealousy. Dahil bakit hindi po nila nakitang kapangyarihan parang sampal para sa kanila. In the last time, ipakita ng Diyos sa atin sa buong daigdig kung sino ang Diyos nating pinaglingkuran, or God who is our God that we serve. Ang Diyos natin dito, God of Abraham, God of Isaac, of Jacob, God of all the people throughout the world. Siyang Diyos natin sa misterito, Diyos natin mga pastor, nagligtas sa Talipaw, Hulo, against the Abu Sayyaf, mga Muslim, mga bandits doon, nagligtas sila. Hanggang ngayon, naligtas pa rin sila. Hanggang nililigtas pa rin tayo. Dahil ang Diyos kasama natin, hallelujah, privat ebidensya ng presensya ng Diyos kasama natin. Wala pang alilangan. Mga minamahal, hindi po basta-basta ang Diyos natin dito buhay. Sabi na kahit sino pa magtakot sa iyo, kahit sino magpigil sa iyo, sabi ito, only God Almighty has authority over us. Only God, our Almighty God, mayroon pang authority, kapangyarihan binigay para sa atin. Kaya no power apart from that of God
can have effect on you. Maliban lang kuno, wala nang ibang kapangyarihan maliban sa Diyos natin makapagpa-apekto sa atin. Amen? Amen? Dahil ang kapangyarihan, authority, dito binigay sa atin ng Diyos laban sa ating mga kaaway. No power on earth can tie with that. Walang kapangyarihan Diyos sa lupa na makapagpatali sa atin, makapagpatumba sa atin. Dahil ang authority, kapangyarihan, nandito na sa atin. Nandito na sa atin, mga minamahal. Tayo gaway-gay natin ating kamay, magsimba tayo ng sincero, purihin natin ang Diyos. Bakit? Yung kapangyarihan, binigyan na ng Diyos sa atin hanggang dito sa lupa, hanggang sa langit, dala natin ang kapangyarihan. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Wherever we go, wherever we are, kasama natin. In fact, the power, the presence of God is with us. Hindi tayo pinapahiya ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin. Hallelujah! Hallelujah! Pag dito tayo sambahan, mga minamahal, buong pagrespeto. With all reverence and godly fear. Buong pagrespeto, buong paggalang, ipakita natin sa pagsamba sa Diyos. With all reverence and godly fear, baka Diyos niya takot. Because the God that we serve is the God of all gods and is a consuming fire. Sama sa apoy, nag-out-out, sunugin po tayo. May hindi tayo maging sincero, pinangakuan tayo ng Diyos. He promised to us na binigyan tayo ng kangharian na kailan ng kapangyarihan. This kingdom that will not remove. Siyang nangako sa atin. Kaya maging sincero po tayo, mga minamahal. Dahil tayo ang totoong lingkod ng Diyos. Kagabi, may nag-text sa akin, hindi ko naman kilala. May nag-share lang daw sa kanya doon somewhere in Davao City. Binigay yung number ko. Nagpa-pray-request sa akin, maraming sinasabi. Sabi, please pray. We need backup prayer, beloved. Pastor, pagtako, I don't call you pastor, I'm only a preacher of this ministry. Tapos tinawagan ako. Dahil sabi niya, may darating naman daw nga virus. Alam mo yung pangalan ng virus? Monkeypox virus. Sabi ko, baka monkey business yan. Monkeypox virus, sabi sa akin. Ngayon, hindi na kontento. Hindi ko natanong kung sino ka. Tumawag. Nang tumawag, English speaking. Ang tono, Chinese pa. Siya pala ay Chinese. Nakilala yung gawain sa Davao, nangaingin ng number ko, tinawagan ako dito. Matagal usapan namin. Sabi, don't call me pastor, just call me ordained preacher and Divinias. I'm just only an ordained preacher of this ministry because our beloved pastor is only, you have only one pastor. Our beloved, dearly honorable pastor, Pastor Ivan Almeida, he's an in-time prophet about loving. Oh yes, thank you, sabi niya. So I want to write your name. What is your name? Can you give me a real name? Sabi niya. Sabi ko, Andre Viñas Jr. So I want to put your name in my prayer list because I need prayer, backup prayer from you. With all my family and this virus coming, the monkeypox. Sabi ko ba, monkeypox? So baka naman chickenpox. No, it's a virus. O baka naman monkey business in the government. No. Ang nagsabi sa kanya, yung doktor daw. Yung doktor ba nga nagtakbo ng vice president kasama ni Isko? Sino yon? Ha? Si Willie Ong pa daw nagsabi. Sabi ko si Willie Ong ano yun online promoter yun at saka advertiser ng lahat ng mga gamot pati pa naman yung virus, i-promote niya. Para takutin yung mga tao, natalo siya sa eleksyon. Sabi ko, huwag ka maniwala. No, totoo yan. I see in the Channel 5. So actually, hindi naman tayo kilala. We know will, it's other. Ipagparin lang kita. Ngayon, panay text. Pray for me. My family, gano'n. Sabi niya, I'm a Chinese. I have my own religion. I have my own Sikh and denomination. But sabi niya, I really believe and trust in the Jesus miracle.
I really know your pastor. Your pastor is the prophet of God, Ibas Almeida. His prayer is very effective. That's why I want to list down your name in my prayer list para ipag-pray mo kami. Nga para maligtas yung mong pamilya ko, because I believe so much that your God is alive and powerful, and this ministry is really in the truth. Para itik sa akin, sabi niya, hiningi yung pangalan ko, nung binigay ko, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, someday, I want to go to Cagayan de Oro and will meet you. Mamiyamang. Sabi ko, Chinese din ako eh. Ganun. Salamat, Chinese ka pala. Yung lola ko, sabi ko, Chinese Macau. Anong Macau? Makawat. Everybody serves the Lord. Dito to yun. Yung lola ko, Macau. Ang apelido, Xiaotong. Inchik ba? Xiaotong, mga Macau. Pero hindi naman tayo meron ininchik. Natuwa siya. Kaya sabi niya, I believe that your church is really a real church. And your pastor is really a man of God. And your prayer is really availeth much. Really effective. That's why I believe and trust you. I get your number from your preachers in Davao. And I'm trying to put your name in my prayer list. Sabi niya, talaga ang Diyos dito sa Diyos mo kasi ay totoo. Gusto ko maligtas yung pamilya ko, mawala ako sa church na to, sa pinanggalingan ko, pati yung mga elder, pastor ko, madala ko sa inyo. Kaya nakita ko dito ang Diyos niyo makapangyarihan. Yan pong sinabi, in the fact, that is the fact that our God is really with us, kasama natin. Kaya hindi pa natin kasama ang Panginoon, hindi po makalakad yung mga pilay. Hindi po gagaling yung may mga psoriasis. Hindi po gagaling yung iba-ibang klaseng karamdaman. Because of the power of the presence of God na kasama natin. Kaya pagsamba natin dito mga minamahal, huwag natin i-ignore ang presensya ng Diyos. Habang kumikilos ang presensya ng Diyos sa atin, lahat magsisikap, sumigaw, magpupuri sa Panginoon, mag-concentrate. Kailangan manginig tayo sa presensya ng Diyos. Iiyak tayo sa presensya ng Diyos. Yan yung presensya ng Diyos. Kapangyarihan yan, mga minamahal. Kapangyarihan. The power of God presence. Yan po ang secret of the success and victory. Hallelujah. Against trials, problems arose in our life. Mamilal, dahil natis ang impact that God presence is always with us. Kasama po natin, Diyos. Kaya sa nalulungkot ako sa likod, marami nagkakwentuhan diyan, malakas ang buses niyo. Habang kumakanta ang choir, nalulungkot ako. Sipin ko lang, bakit gano'n yung kapatiran? Huwag tayo magkumpiyansa na matagal na tayo sa iglesia. Hindi po nagbasihan dito matagal na. Hindi dito pinagbasihan yung matagal ka na. Yung pinagbasihan dito nga every day of your life, madama mo ang presensya ng Diyos. During gawain, madama mo ang presensya. That is the guarantee of our loving God. Nga kung puno ka ng presensya, silyado ka, hallelujah, may patik ka, may marka ka, nga pagdating ng Panginoon, pagtunog trompita, hallelujah, madala ka sa rapture. Bakit po? Mayroon kang silyo sa puso mo, yung presensya ng Diyos, ang kapangyarihan na nanananahan sa puso mo. Kaya pagbalik ng Panginoon during the rapture, wala nananahan sa puso mo yung balang espiritu. Forgive me. Mga kapatid, basta hindi ka madala sa rapture. Di wala kang silyo. Sayang ang ating sakripisyo, balik-balik, ilang taon. Na dapat sa ilang taon, nag-matured na tayo. Naging totoong Kristiyano na tayo. We are already nurtured and bold sa salita ng Diyos. Na dapat itayo natin ang ating pagka-Kristiyanong tunay, nga to make it assure ng kaligtasan natin sigurado pagdating ng araw. Kaya grabe ngayon ang gawa ng kaaway sa paligid. Iligaw ka, lilanin ka ng kaaway, birahin ka ng kaaway. Marami ngayon. Pwede ito libang tao, mga Chinese sila, hindi sila sa ating membro, pero they believe nga ang Diyos natin, Diyos mo ko said, ay totoo at makapangyarihan. Tayong totoong Kristiyano, kita pa kaha, nandito na tayo. Ilang taon na tayo nagserbisyo sa Diyos? Ilang taon na? We so much experience the goodness, the power of God in our life.
dapat tayo ditong tatayo sincero na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil bakit? Tested and proven na natin ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa aming buhay, sa habag at tawa ng Diyos, sa unat panalangin ng aming mahal na pastor, mahal na pastor, beloved children, sabi mo po, yung buhay namin very risky. Lumalakad kami, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin sa daan. With my beloved family. Isan, mamalayan na lang namin yung mga gulong, maluwag na, nagatunog ng ilalom, yung mga busing ng luwag na, marami ng mga, isan yung preno, yung clutch, halos hindi na maghawid. Pero ang Diyos, buhay. Pinaparating kami sa aming pupuntahan, saka pa natin malaman na may diferensya pala. Grabe ang pagprotekta na Diyos. Kaya sabi ko sa mensaheng ito po ang dapat nga mensahe. Nga the power of God's presence, the secret of success. The secret of success and victory. The anointed servant of God. To ma-achieve natin ang ating plano sa lupa in our life. Hindi tayo mag-achieve sa ating plano sa lupa kung hindi natin kasama ang Diyos without the anointing of the presence of our loving God. Kaya ito po yung privat ebidensya na ang presensya ng Diyos kauban natin. Imagine Monday, from Carmen, Cotabato, nagbiyahe kami ng Dinal Santos City, napakalayo yun. Mahabang daan ang babiyahin mo. Halos almost 6 hours. 7 hours ang biyahe namin. Kami lang. Mami na mahal, halos wala kaming pahinga. Pagdating namin doon, kasal na, Monday. May ginasal na kapatid, nag-request, abang lingkod mo, nga supposed to be, hindi naman dapat namin linya yon, pero nakita nilang yung bang lingkod nyo, may license ako to solemnized marriage. Kaya ako na nagkakasal lahat, bless kasama po yun. Sama mga pamilya, kompleto kami ang co-workers namin. Balik kami, Martes, hapon na naman. Carmen, wala alas sumitulog, gawain. Pag after 2 hours prayer, balik kami sa Valencia City. Pag alauna, isakto pagdating alas 11:30, kakasal naman kami, may kakasal akong alauna. Hanggang alas 3, uwi naman kami dito. Dumating kami ito, alas 6:30 ng gabi. Overnight, ngayon naman. Pero alam nyo, maminamahal, ito nakakita. Nang Diyos kasama natin yung kapangyarihan ng presensya. Supposed to be, ordinaryong tao lang tayo, hindi tayo makabangon ng ilang araw. Pero sa himala ng Diyos, abang lingkod with my beloved wife, may naramdaman nga. Yung mga tiyan niya, hindi malaman, parang butod, may hangin, masakit, hindi maintindihan. Kami lahat, may naramdaman. Mga driver, si Arnel, initiis na lang, mga kapasama kong magagawa rito. Pero alam mo, ang naramdaman namin, para nakatulog kami ng 12 oras. Nasamantala, ang tulog namin ilang oras lang. So di natin, that is the fact that God's presence is always with us. Dahil sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Mga anniversary ko said, wala namang may fasting. Kaya anniversary. Hindi naman talaga anniversary, revival crusade na lang. Pero pag sabi mong crusade, revival crusade, ginagrant ng Panginoon. Dahil sa unat dalangin ng kanyang propeta, pag sinagawa natin yung gawain ng Diyos, sinasamba natin, pinupuri natin siya, bumubuo sa kalagitan yung presensya niya, dama natin ang kanyang kapangyarihan. Imposible, hindi siya magpakita ng hibala. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mayroon pong kapangyarihan. Hindi po dahil sa atin na magaling tayo, marunong wala tayong kapangyarihan. In fact, ang may kapangyarihan Diyos lamang. Magulat ka lang, pag tumanggang ang tao, umiiyak sila, nadaman ng kapangyarihan Diyos, pinapalakad sila, pinapagaling sila. Manginoon, manghit po, patunay lamang, hindi dahil sa atin, sabi ng Biblia, not our might, not our power, but by the Spirit of God. Hindi dahil sa ating kapangyarihan, hindi sa ating lakas, not our might, not our power, but by the Spirit of the living God. Dahil sa Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. Gumagaling sila, protektado tayo, binabago tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Sabi nga Sir Pervin, mahalaga yung pagbibigay. Unang pagbibigay, yung buong buhay mo, ibigay mo sa Diyos. You are willing to be used by our loving God with all sincerity, with all the strength and might. Ibigay mo without any question. Walang reklamo, walang murmurin. Nga pagod ako, hindi ko nakaya, muni, maraming ganito. Wala. Do it with heartily. With all your might. Wala ka napakitang tao. Sa Diyos ka nagpapakita. Grabe yung ginagastos namin sa bawat anniversary po. Sabihin ko sa inyo. Pero hindi kami humihingi sa inyo ng mga pledges dito. Pero sabi ng preaching kanina, kung ikaw Kristiyanong tapat, sincero, may pusong nagmamahal sa Diyos, hindi ka na dapat kalabitin. Brad, magbigay ka ng pledges. Brad, magbigay ka ng lag-offering mo. Brad, tutulong ka sa mga anniversary. Hindi na dapat. Ikaw kusang loob ang lalapit doon. Magbigay, maghulog doon sa box, sa sobre mo, Badin Andes, Ternini, o Halesino dyan. Ito po yung pledges namin, makatulong sa iyong krusada, anniversary, mga gastusan nyo dyan, mga ambayaran nyo dyan, mga hindi na po dapat kalabitin kayo. Kaya nga naman, mahiya na kami palagi hingi sa iyo. Baka sabihin nyo, lakad na lakad kayo, hingi kayo sa amin. Hindi po. But that is the fact na ang ginagawa natin dito ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami gumagawa ng aming sariling gawa. Ginagawa namin ito dahil kalooban ng Diyos. So kalooban din ng Diyos na magtulong kayo. Kalooban ng Diyos na magbigay kayo. Kalooban ng Diyos na itutulong kayo. Bakit? That is your prerogative as Christian. Dahil kayo po yung nakatanggap ng pagpapala, nakatanggap ng grasya, nakatanggap ng protection, nakatanggap ng lahat na pagkabutihan ng ating mahal na Panginoon by means of the power of this gospel na pinipress natin malapaso by means of the prayer. Sa inyo na po yun. Para lalo kayo pagpapalain ng Diyos. To give is to receive. Ang pagbigay ang siyang pagtanggap. Amen? Ang pagbigay ang siyang pagtanggap. To give is to receive. Walang nagbigay na hindi nakatanggap. Dahil ang binibigyan nyo, hindi po tao. Ito po'y gawain ng Diyos at para sa kalalitian ng ating Panginoon. Because of your sincerity sa ating Panginoon, nagbigay kayo, di gusto nyong tumulong sa gawain ng Diyos. Napakarami ng expenses, maraming mga gastusan, maraming mga payables, marami, hindi mabilang. Pero by faith po kami, hindi kami kinukulangan ng ating mahal na Panginoon. Yung mga gastusan sa sakyanan, napakalaki. Hindi po namin pwede hindi ayusin ang sasakyan. Dahil kung di, madisgrasya kami, buhay ang kapalit. Kaya ginagastusan namin masakyanan, pinapagawa namin, ginakondisyon namin. Dahil bakit? Kasama po namin sasakyan sa pag-ibanghilyo. Amen? Hindi natin maabot yung malayong lugar, wala tayong sasakyan. Kasama po yan. So kasama sa gastusan. Kasama sa lahat ng bagay. Katawan, sasakyan, kaligtasan. Lahat, kaligtasan sa mga tao. Ganun po ang sa church. Kaya magtinulungan tayo, magtabangan tayo mga minamahal. Dahil na-prove na natin sa buhay natin ng Diyos natin ay makapangyarihan at kasama natin. Amen. Hindi na dapat maraming paliwanag. The secret of success, victory, and unusual exploits that the anointed servant of God achieved in life is in the facts that God's presence is always with him. Amen? Kung di natin kasama ang Diyos, ang iyang presensya, walang tagumpay, walang patutuo, failures lahat. Pero dahil kasama natin ang presensya ng Diyos, kasama natin ang Panginoon, kaya tayo po naging matagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Kasama ang mga himala. Because the God that we serve is a miracle God. He's a miracle God. Amen? He's a miracle worker. Kaysa ang Diyos gumawa ng langit ug lupa. Exodus chapter 33, katapusan ng bersikulo. Isa lang naman to. Exodus chapter 33, verse 12 up to 16, kindly pakibasa.
Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Exodo, Kabanata 33, ang talata ay 12 hanggang 16. At sinabi ni Moses sa Panginoon, tignan mo iyong sinasabi sa akin. Isampa mo ang bayang ito at hindi mo ipinakilala sa akin kung sino yaong susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala ka sa pangalan at ikaw rin naman ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. 13. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. 14. At kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. 15. At sinabi na sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. 16. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, Amen, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Palakpakan Amen. po natin, Diyos. Di ba kasama ka namin lumalakad, kami ay maging bukod, ako at iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Pag tayo po'y kasama natin ang Diyos, kahit lumakad tayo kahit saan na lugar, hindi po tayo mapapahamak. Amen? Kahit saan tayo pumaroon, anong dapat gawin natin, hindi tayo mapahamak. Huh? Dahil tayo po nakabigay lugod sa paningin ng Diyos. Yung ginagawa natin nakabigay lugod, nakakatuwa, nakakiliti sa puso ng Diyos. Dahil nakikilala natin ang Panginoon ng lubusan, na nakikilala niya tayo. Tinataas natin ang pangalan ng Diyos, kaya makasumpong tayo ng grasya at biyaya nagmumula sa Diyos. Kasama. Now therefore I pray thee, I have found grace in thy sight. Show me now my way, that I may know thee, that I may found grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. And he said, my presence shall go with thee. I will give thee rest. Sa aking presensya, sumasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahigaan. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. Kung ang presensya hindi sumasama sa amin, hindi na kami magpapatuloy. For wherein it shall be known here that I and thy people have found grace in thy sight. It is not in that thou goest. With us so shall we be separated, and thy people shall all the people that are upon the face of the earth. Pagkasama natin ang Diyos, kahit saan tayo lugar paroon, ibahin tayo sa ibang mga tao. Dahil tayo po nakasumpong ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kayong aming ginagawa, hindi po para sa aming sarili. Ito po'y nakalugod sa paningin ng Diyos. To visit the people of God. To let them know the name of God. So that also them know who is our God that we serve. Makilala nila. At they found also in the sight of God. Grace in the sight of God. Kaya hindi natin gawin yan, hindi naman sila ma-revive, kawawa namang kapatiran. Kaya sa katuwaan, nagagalakan, nabubuo ang iglesia. Pinagpala tayo ng Diyos. Because the presence of God is with us. Amen ba? Kaya mahal, maglingkod tayo ng sincero sa Diyos. Proven and tested na po yun. No power apart from that of God can have effect on you
And you have the authority to come against any power of enemy. Walang kapangyarihan Diyos maliban sa kapangyarihan Diyos nga makapag-apikto sa atin, makapinsala sa atin, makadisgrasya sa atin. Kaysa atin lamang ang kapangyarihan na binigay ng Diyos laban sa ating mga kaaway. Against the power of darkness, against the power of Satan, against the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt us, because God is with us. Walang kapangyarihan, no power. Yan tayo down, makagapos sa iyo, makatumba sa iyo, makapabagsak sa iyo. Dahil bakit? Mayroon tayong kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Meron ba kayong kapangyarihan? Sinong may kapangyarihan? Taas yung kamay. Lahat tayo mayroong kapangyarihan nagmumula sa Diyos against the power of the enemy. Kaya to rejoice and be exceeding glad, beloved brethren, na nandito na sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Biblia, behold, I will give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not, but rather rejoice that your name are written in the book of life. Patunay, in fact, nga ang ating pangalan nakalista na sa langit dahil kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos. Well, already our name written in heaven because we have a power. Sabi nila, notwithstanding in this, nga kayo nakapalayas ng demonyo, matapakan yung mga demonyo, mga ahas, di ka maano. Dahil sabi ng Biblia, because your name are already written in the book of life. Nakasulat na po, nakarestro na sa langit ating pangalan. That's why may kapangyarihan. Ang kapangyarihan binigyan sa atin, nandito na sa atin, mga minamahal. Amen? Yung heavenly ID na sa atin na, hindi yung national ID lang sa lupa. Amen? Yung heavenly ID, identification, nandito na sa atin. May silyo na tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan Diyos. I gave unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Notwithstanding with this, hindi ko nung pinagi ko nung ininita magkalipay. Rejoice not, but rather rejoice, matuwa at magalak, that your name are written in the book of life. Magalak na tayo. Matuwa na tayo. Magpasalamat na tayo. Nakasulat na sa libro ng buhay ang ating mga pangalan. Kaya nandito na ang kapangyarihan sa atin ng Diyos. Walang kapangyarihan apart from God makadaig sa atin dahil binigay na sa atin kapangyarihan. Awitan na ng Diyos. Hallelujah! Thank you so much for this power and authority you given in the church. Hallelujah! Hallelujah! Singgit. Isinggit mo hanggang home sa Diyos. You have to shout the power of God because you are given authority from our loving God against the power of darkness. The power that a real child of God bound for heaven. When we strip away by the power of your love, by the power of your love, Jesus, hallelujah. Hold me close.
bawal sikapin mo. Maning kamuti, mapuspos ka ng Balang Espiritu. Mayroon ka ng kapangyarihan laban sa naramdaman mong panglalamig. Kahinaan, kalabanan mo na ng kapangyarihan. Pang ma-revive ka, mabalik ang kadasing mo sa pagpangalagan. Singgit ka, bigay mong puso mo, mapuspos ka ng Balang Espiritu. Because in God's presence there is power. Ang kapangyarihan natin sa presensya ng Diyos. Sikapin mo, puspos ka, bagaman presensya. Jesus. We need the presence of God in our heart. We need to be filled by the Holy Spirit. Because the presence of the Spirit is the power, authority of our loving God. Bigay sa atin. Mabuhay tayo spiritual against the enemy. By the power of your love. Your Spirit lets me on. Your Spirit leads me on. Your Spirit leads me on. By the power of By the power of your your love. In God's presence there is power. The power of God's presence. Let the presence of God leads in your heart. Papasukin mo ang presensya ng Diyos. Papasukin mo ang banal na Espiritu sa kasing puso mo. Let the power of God, the presence of God enters your heart today, so that you have authority and power for our loving God. Dahil mahina tayong tao, wala tayong sapat na kapangyarihan labanan ang ating kahinaan, labanan ang ating pagkatao, labanan ang temptasyon. Ang presensya lang ng Diyos ang ating kapangyarihan. Magbigay ng authority, kapangyarihan sa atin. Mapaglabanan natin mga kahinaan natin. Yung ating mga worldly desire, mga worldly, mga fleshly desire, kahinaan natin. Muna tinatamad ka na magpuri, tinatamad ka ng sumamba, tinatamad ka ng umawit, magpapagamit, di wala ka ng kapangyarihan sa puso. Lumabas na sa presensya sa puso ng Holy Spirit. Hindi ka na napupuspos ng Banal na Espiritu. Kaya wala ka ng kapangyarihan. Halin, mahina ka na. Nadalala ka sa kahinaan mo. Nadalala ka sa pagkatao mo. Naghila ka na. Dahil kinanglan mong kahom kapangyarihan. Kinanglan mong kahom sa presensya ng Diyos. Mapuspos ka ulit sa presensya ng Diyos. Yalamatsan, talamatsan. Pag wala na, hindi na nanahan sa puso mong presensya ng Diyos, wala ka ng kapangyarihan, kapatid. Malugmok ka sa mong kahinaan. Lugmukin ka ng kaaway sa mong kahinaan. Mawalang enthusiasm mo sa pagpangalagan, pagpagamit. Dahil wala na kang kapangyarihan laban sa kahinaan mo. Laban sa kasalanan. You need the power of God's presence who dwell in your heart richly. Huwag tayo magpabaya, mga kapatid, may suon ko. Ginagamit ka ng as a choir, sikapin mo. Gaano man kabisi si mong negosyo, trabaho, gaano man kabisi mong eskwela, mas maging busy ka sa gawain ng Diyos kung saan ka tinawag. You need the power of God's presence
to your heart today upang babalik sa iyo ang iyong kadasig, babalik ang iyong kainit, babalik ang kasiglahan mo sa pagpalilingkod, pagpagamit. Kay birahin ka na birahin na yung pagkatao, kahinaan mo, kalibutan, sayang ang paglingkod mo. You must to know more God. Sayang pag madaig tayo ng kaaway na mayroon tayong authority galing sa Diyos. I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of me, and nothing shall by enemies hurt you. Walang makalaot sa atin, nothing shall by enemies hurt you. Because that power authority is given to us by our loving God. So you need to be filled always the presence of God. Matagal ka na hindi mo na madama ang presensya, delikado po 'yun. Napakalayo na ng presensya sa puso mo, delikado po 'yan. Ugang-uga na yung puso mo, delikado 'yan. Layo-layo ka na sa presensya, delikado 'yan. Wala ka nang kapangyarihan. Singgit ka! Abutin mo ang puso ng Diyos. You have to want and that's the heart of God. Huwag ka magkumpiyansa, kapatid. Di pag walang presensya sa puso mo, wala kang kapangyarihan paglabanan ng kaaway against the enemy. May laban lang tayo against the enemy sa kaaway kung puno ka sa presensya ng Diyos. Kaya taas yung kamay, manalangin tayo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Susiin mong puso mo, search your heart today. Kung saan banda ka nagkasala, nagkulang, nagkamali, hingian mo ng patawad. Lord, please forgive me. Give me second chance, Lord. Please. Ibalik mo sa puso ko ang iyong kapangyarihan sa iyong presensya. Upang maging masigla ko, mabuhay ko sa paglingkod sa iyo. Mabalik unang pag-ibig ko sa iyo. Maunang kainitan ko sa iyo. Hallelujah. Tulungan mo ako, Lord. Tulungan mo ako. Hindi ako mag-api ng kahinaan ko sa kalabot at tentasyon. Opo, dakilang Diyos ang balas sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, nandito kami sa harapan mo ng tulong habagat awa, Lord. Saga ng amin, wala kami magawa. At wala maitago kami sa iyo, Lord. Nakikita mo ang laman ng puso namin. Nakikita mong araw-araw namin ginagawa. Minsan, makalabag kami sa kalooban mo. Minsan, nagkakasala kami, Lord. But Lord, this moment, I'm here, bow down myself to Thee. Humble myself to Thee, Lord. Ask forgiveness from You, Lord. Forgive me, Lord. Forgive me. Please, give me a second chance, Lord, to repay all my debts. Babalik unang pag-ibig ko sa paglingkod ng taos puso. Ang pagkamit ako sa iyong taos puso. Tulungan mo ako, Lord. Gabagan mo ako. Maglingkod ako ng taos puso sa iyo, Panginoon. Pagalingin mo karamdaman mo. Baguhin mo ang buhay ko. Tulungan mo ako, Lord, sa lahat ng bagay. Financially blessed me. Spiritually blessed me. Hallelujah. Physically blessed me, Lord. Material blessed me, Lord. Tulungan mo kami. Pangawakan mo kami. Patuloy maglingkod sa iyo, Lord. Maging tapat kami sa maglingkod sa iyo. Sundalay mo lang, Pastor, in Jesus, and bless the children, financially, spiritually, my God. Jesus' name, singgit, hallelujah. Patong kamay sa ulo mo, ang isa nakataas, lahat tayo mag-rebuke with all power authority. Opo, manapay na babang kapangyarihan mo sa mandalin, so nadalay, mala Pastor, I by the prop darkness, demons, infirmities, sickness, and diseases, cast out from the children, the items, be healed, be healed, the problem, bless the generation, financially, physically, revive the children, Lord, completely, my God, right now, in Jesus' name, amen, pa sa Lord, hallelujah. Everybody say, pa sa Lord. Palagpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo ay tumayo. Taas yung kamay, lukso tayo 3 beses. Galing sa puso, malakas na pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Na mahal, as we said before, ayaw gun mag-absent. Maning kamot,
mga alagad sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang atong ginahimo, makapalugod sa Dios. Lahat tayo makatanggap ng grasya at biyaya, kapangyarihan na gumula sa Panginoon. So, huwag tayo magtagal, mga minamahal. Tayo po'y kukuha ng ating mga special offering. Upload this po sa birthday ng ating mga pastor. After this, special offering muna. Hapit na po birthday ng mga pastor, mga minamahal. June 26 po ang celebration nata sa Manila. Birthday ng mga pastor. So, yung mga hindi pa po nakapagkulikta, hindi pa po nakapagbigay, mga choir members, mga adults natin para sa yung birthday gift, cash gift sa ating beloved Honorable Pastor, sa ating beloved Minister James Almeida. Ibigay nyo na po, mga minamahal, sa lahat ng kapatiran. From your heart, willingness and sincerity to give your gift to a beloved pastor, ibigay nyo po mamaya, mga minamahal, pahabol nyo para palayan kanyo. So ito po ay special offering muna ni para dugang pangilanglanon sa church. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong habag-atawa sa amin. Lord, sa mga kapatiran, hindi nagsasawa na magkaloob, magbigay para sa iyong gawain. Bless them so much, Lord, financially. Return the blessing to them, my God, 100 times. Bless them, bless their family, their business, and their job, Lord, and to the first leading the pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Righteousness, peace, joy at the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy at the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy at the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy at the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Come on, everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Come on, everybody. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Come on, everybody. Amen. God bless you po, mga kora. Mga minamahal, kaya hindi na lang kamo manindog po sa lahat na kinasing-kasing, taos puso, pasalamat sa Diyos. Kaya ginamit ang ating dearly and beloved pastor. So, maghulog kayo sa box na inyong birthday gift sa ating mga pastor at sa ating beloved Mr. Almeida. Gusto niyo po magbigay ng special nga sobre, cash gift, pwede niyo po lagyan, ibutang sa sobre, ibutang yung pangalan niyo, pwede niyo po ibigay po sa information sa kong beloved wife para po exclusive po yon sa ating mga pastor. Mag-pray tayo. Lord, palanginin kapatiran. Lubos sa magbigay dahil sa pag-ibig sa iyo at sa aming mga pastor. Return the blessing to the my God. In Jesus' name, amen. Tindog lang po, my son ko. Tindog lang. Parang bigay gift, regalo sa ating mga pastor. The Lord will bless you more. Give what you have. There's nothing on the shore. If You give what you have. the Lord will bless you more. Give what you have to the Lord. Yes, I mean. Magbigay ka. Yes, at ika'y bibigyan. Siksik-lik-lik ang apoy naman. Kaya magbigay ka, buong puso'y maghandog. At sa iyo ay pagkakaloob. Magbigay ka, at ika'y bibigyan. Siksik-lik-lik ang apoy naman. Kaya
Praise the Lord. Well, Bishop po, mga minamahal, mga oral, manindog tatanan, mga minamahal, sa ating closing prayer. Don't forget po, next Sunday, atin ang Holy Supper. So, kasi 5 nga Domingo karon 5 Sundays kayon. So, last Sunday, ngayon atin ang Holy Supper. So, we need to fast. Magkakaisa naman, mga minamahal, tayo maginagamit. Pagpalain tayo ng Panginoon. Brother Alan Magallanes, kindly, ipanalangin po ang ating closing prayer. Ayaw kalimti po, Wednesday, Friday, sumamba tayo, magpakainit, mga minamahal, dahil subok na natin ang kapangyarihan ng Diyos kasama po natin. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, God bless you, beloved Order Preacher kay Andy Minyas. Manalangin po tayo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Mapagpala naming Ama, sa mga parehang pangalan, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. So, nalangin sa aming mahal na pastor, will just mahal ng salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong matamis na pasensya, mahal na Panginoon, ang pinadawa mo sa amin, mahal na nagalak kami, Panginoon. Masaya kami, Panginoon, dinanamay namin iyong matamis na pasensya, mahal na Panginoon, lalo mo kami pagtibayan, mahal na Panginoon, tulungan mo pa kami, mahalon. Masunod ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Sa aming mga buhay, mahal na Panginoon, sa aming paghiwalay, mahal na Panginoon, pag-uwi namin sa aming tahanan, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo kami, patnubayan kami sa iyong tahanan, itong aming sa aming talangin, siyawarihan palanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Palihan. Iagin niyo sa boxes dyan ang ating pledges sa TV, puti nga box, 5 pesos pataas, at sa ating lupa, brown nga box. Friendly lang po, mga minamahal. Tingling uranan, tabangan, tang. Gustong palihan, still lang po sa tumbangan.